Guys, alam nyo ba na ang P2E Hub ang may pinaka matatagal na game dito sa blockchain? So, tignan nyo to. Umpisa tayo dito sa Box Rush. Yan. Box Rush. Sobrang tagal na yan. Yan yung first na game nila. Mining room din. So, sobrang tagal na din itong mining room na to, guys. And alam ko na itong bagong laro nila, guys, itong Crystal Mine ay magtatagal din. Hi guys, in this video pag-uusapan nga pala natin itong bagong NFT game. So ito yung Crystal Mine, and itong Crystal Mine, guys, ay para sa akin may pag-asa to na maging long term itong NFT game na to, kasi based dun sa mga review ng mga kasama nating YouTubers, meron silang mga insurance. Meron daw itong insurance kapag kung sakaling nalugi or nawalan ng liquidity, ay nangangako sila na ibabalik yung part ng pera natin. Although hindi siya full, pero at least may ibabalik sa atin. So ito, step by step tutorial ito, guys. Nakikita nyo naman, wala pa akong nakukuhang cave, wala pa tayong pera dito. So ipapakita ko lahat sa inyo yung mga bagay na kailangan gawin, lalo na sa mga first time na mag-i-invest sa mga NFT games. Since nararamdaman ko na palapit na ng palapit ulit yung time na papaldo na naman tayo sa mga NFT games. Kaya naman dumadami na naman yung mga nagpapa-promote sa atin ng mga ganitong klaseng NFT game. Kaya let's go, simulan na natin ang pag-i-invest dito sa Crystal Mine. So eto na, guys, susubukan na natin na maglagay ng pera dito. So paano nga ba maglagay ng pera dito? Gagawin lang natin, click lang natin yung plus sign na yan. So pag click natin to, guys, ito yung lalabas. Close muna pala natin. Ito muna ang click natin, enable common cave. So kailangan muna natin na mag-enable ng cave natin. So confirm na lang. At ang sabi dito, guys, ay confirm transaction to activate cave license for 10 days. 10 days yung cave license natin, guys. Confirm lang natin yan. And may error. So may error dyan. Hindi natin alam kung anong nangyari dun sa error. So basically nag-fail yon. So tama nga yung first na ginawa natin kanina. Kailangan yung plus sign muna. So plus sign. Yan, palakihin ko lang. And ito, 2,000. Maglalagay tayo, guys. Ay, 2,000 ba to? $2, $5, $10, $25, and $50. So, ang lalagay ko dito, guys, $50 agad. Yan. Magdi-deposit agad tayo ng $50 dyan. So, 2,700 yun, guys. 2,784. Ang gas fee natin ay 2 pesos lang. Very cheap lang naman yung gas fee, guys. Confirm natin yan. Something went wrong ulit. So, 3 beses nang nag-fail yung paglagay natin ng 50 USDT dito. Siguro dahil dito sa gas fee. So, ang gagawin natin, papalitan natin yung gas fee niya ng market. So, yan. Pinalitan ko lang ng market, guys. Tignan natin kung magpupush through na to dun sa Crystal Mine na app. So, yan. Ko-confirm na natin ngayon, guys. So, sana pumasok na. Yun na, guys. May progress na siya. Transaction. Ayan na, deposit processing, please wait. So, ganun lang pala, guys. Papalitan nyo lang yung sa MetaMask nyo ng market. So, ilagay nyo lang dun sa market, guys. Para i-accept siya ng MetaMask. Siguro dahil congested yung market, sinasabi ko naman sa inyo, guys, dumadami na talaga yung gumagamit ngayon ng MetaMask. Kasi alam naman natin na bumabalik na tong mga games na to. Kaya marami na namang nag-gas fee. So, medyo gumaganda yung pakiramdam ko, guys, sa mga play to earn game. Mukhang babalik na naman yung dati. So, ngayon, i-enable na natin itong common cave. Siyempre, common cave lang muna yung gagastusan natin kasi itatry lang muna natin. Enable natin yung common cave na yan. Transaction. Okay, merong 30 pesos. So, 0.5 na USDT yung bayad kapag mag-enable tayo. And yung license niya is for 10 days. Siyempre, yung gas fee papalitan ulit natin na instead of the suggested site, pupunta tayo sa market. So, konti lang naman yung difference niya. Nakita niyo naman dyan, 2.73 pesos lang naman. Yung suggested site kanina is 2.2 pesos. So, ilang cents lang yung difference niya. So, yan. Confirm na natin, 0.5 USDT para mag-enable tayo ng common cave. Ito na naman siya, activating cave. And magkakakulay na. Yun na, guys, nagkakulay na siya. So, ibig sabihin, meron na tayong common cave.
pwede na tayong maglagay dito ng mga NFTs natin guys. So, i-check natin lahat ng information dito. Mint NFT, ayan, pag magmi-mint tayo ng NFT, 10 MPP, 11 MPP. Okay, so ang next na gagawin natin guys ay magmi-mint na tayo ng NFTs natin. So yan, try natin mag-mint. Ito, rare. Magmi-mint tayo ng rare guys. Ayan, 336 pesos yung rare na NFT. So, tatry natin i-mint, confirm. Eto na, tignan natin kung mag-fail ulit to. Kapag nag-fail ulit to, papalitan ulit natin yung suggested site. So, yun, nag-fail nga siya. So, kailangan talaga nating palitan lagi yung suggested site niya. Palitan ulit natin ng market and i-confirm natin para magkakamint na tayo ng NFT. And ito guys, tignan natin kung saan magbabawas yung $6. Kung dito ba or dun sa MetaMask natin. So, kung mababawasan yung MetaMask natin, ibig sabihin sa MetaMask siya nagbabawas ng USDT, hindi dun sa nilagay natin dito na pera. So, tignan natin kung nagbawas siya. 50 pa rin. Naku, patay. Sa MetaMask nga siya nagbabawas, guys. Akala ko yung dito. So, i-check natin ngayon yung balance natin sa MetaMask, guys, kung nagbawas siya doon. And yan, 113 na lang. So, dito nga siya nagbawas. Minus 6 USDT. So, lesson ito, guys, sa mga katulad kong hindi nagbabasa masyado kasi nagra-rush tayo, gumagawa tayo ng content kaya hindi ko naman nabasa. Ito, guys, sabi dito, so, hindi daw pwedeng pangbili ng NFTs yung mga deposited funds, yung $50 na yan. So, read the warnings and white paper carefully. So, lesson na din sa atin ito guys kasi hindi tayo nagbabasa ng white paper. So, yun yung kahalagaan guys pag nagbabasa tayo ng white paper. Sabi dyan, read the warnings and white paper carefully. Funds deposited by mistake can only be withdrawn under certain conditions. So, under certain conditions lang natin siya mababawi guys. Andyan na yung $50 natin forever guys. Kaya sa mga nakapanood nung ginawa natin, don't do this at home. So, yun ang gawin natin. Dapat pala, konti lang yung nilagay natin dito sa wallet natin dito sa Crystal Mine. So, yung NFTs natin, nandito siya, Cave 1. Tapos, ito na naman yung problema guys. Cave 1, hindi natin pwedeng ilagay yung NFT natin doon. So, kailangan sa Cave 2. Ngayon, kailangan ulit natin magbukas ng NFT dito sa Cave 2. So, yan. Bubukas na tayo ng NFT sa Cave 2 ulit. And, syempre, gagastos na naman tayo. And, mas malaki yung gastos natin dito, guys, sa Cave 2. So, hindi siya 0.5 sa lahat ng caves. Pataas ng pataas yung nagagastos natin per cave. So, 1.5 USDT na dito sa Cave 2. And syempre, pililipat ulit natin sa market. Tapos, i-confirm natin ngayon. So, 86 pesos ngayon, guys, yung pagbukas natin. Pag-enable natin dito sa Rare Cave. Yan, activating cave license na siya. And yun, nabuksan na yung Cave 2 natin, guys. Ito yung mga cave na pang rare. So, punta tayo sa NFTs, Cave 2. I-activate na natin to. Tignan natin kung may gas fee ulit. And wala. So, wala siyang gas fee. Swerte natin. Wala siyang gas fee ngayon. So, andito na yung NFT natin, guys. Yung crystal natin na napakaganda. Andito na siya sa Cave 2. Ayun na siya guys. So, nagmimina na siya. Yun na yung reward natin. Makikita natin 0.39 yung reward natin dun guys. So, magmimint ulit tayo ng NFTs natin. And syempre, since nabuksan natin yung Cave 1, magmimint tayo dun ng isang NFT na common. So, yan. Magmimint tayo ng common $2 and yung gas fee. Ito natin ulit sa market. Confirm natin. Wait for transaction is in progress na. So, yun yung ilalagay natin ngayon dito sa Cave 1. Okay, punta na tayo sa NFTs and yung Cave 1. Wala pa rin yung NFT natin. So, hintayin lang natin na dumating yung NFT natin na yun. Tapos, ito na naman guys. So, nagmint tayo kanina ng $2 na NFT para dito sa common cave natin pero walang dumating. Ang gagawin nyo lang guys, lilipat ko lang itong video ko. Yan, para makita nyo yung option. So ito, yung ambulance dito ng monitor nyo, ng screen nyo or ng cellphone nyo, i-click nyo lang yung ambulance na yan. And then, i-recover lang natin ito ngayon. So click lang natin yung recover. And yun, nakuha na natin yung 11 MPP na NFT natin. Yan yung ilalagay natin dito sa common cave. Click na natin yung My NFTs and i-activate na natin siya. So, yan na yung mga NFTs natin. Meron na tayo ditong NFT sa Common Cave at meron na din tayo ditong NFT sa Rare Cave.
And next na gagawin natin guys, pipindutin lang natin yung start mining. So, yan, may start mining dyan. Click lang natin yan, start mining para mag-start na sila. So, yan, nagmimina na yung mga NFTs natin guys. And mamaya, sample lang to guys. Mamaya, pupunuin natin ng mga NFTs tong mga to. So, kailangan ko lang mag-recharge para mapuno natin to kasi kulang na yung USD natin dito sa MetaMask natin. At eto na nga guys, yung white paper ng Crystal Mine. So, kung makikita nyo kanina, nagkamali tayo ng ilang beses. Kasi hindi tayo nagbabasa ng white paper ngayon. Babasahin natin to ng 1 oras guys, itong white paper na to. So, Crystal Mine White Paper English Summary. What is Crystal Mine? Yan yung number 3 nila. Why play? Game dynamics. Minting crystals. Time-limited NFTs. Activation of crystals. Energy contract number 1. Energy contract number 2. Number 11 is mine earnings, NFT merge, NFT blend. O yan, babasahin din natin yung claim mamaya, yung withdraw, auto miner, recovery area, referral system, lottery, lottery 2, P2E mobile. Magkakaroon to ng P2E mobile guys. Mukhang maganda-gandang laruin to guys. Parang ma-addict kayo sa paglalaro ng Crystal Mine na to. Pero syempre biro lang guys. Mining game ito. So yung P2E mobile, ibig sabihin lang nun, may browser lang dyan sa mobile nyo na pwede nyong i-check. So instead na sa computer kayo mag-check ng mga earnings nyo, ng mga mine nyo, yan, pwede na sa P2E mobile. Sustainability, Sustainability 2, FAQ 1, FAQ 2, tsaka yung disclaimer. So guys, pinaka-importanteng babasahin natin sa white paper, syempre yung disclaimer. So yan guys, yung disclaimer niya, the information provided in this white paper and the game's features do not in any way constitute investment advice. Huwag kayong magko-constitute daw ng investment advice, market trading advice, or any other type of financial or general advice. Yan yung disclaimer niya guys. So yun lang, happy mining. Ay, nakalimutan ako guys na importante nating pwedeng basahin dito. Anyway, itong white paper na to ilalagay ko sa description box para kayo na mismo yung magbasa. So eto guys, meron tayong referral system dito. Kung gusto nyo akong matulungan para maibalik yung USDT na nailock doon sa website ng Crystal Mine, gamitin nyo guys yung referral link natin para kumita din ako. Meron nga palang mas mahalaga pang information dito. So yan yung recovery area, nakita na natin yan kanina kahit hindi natin binasa yung white paper. Meron dyan yung withdraw claim. So yan yung insurance na sinasabi ko guys. 45% of the energy taxes flow into the insurance and the fund could grow such an extent that it even allows profits for the last players who entered Crystal Mine. Kasi alam naman natin na yung mga nalulugi dito sa mga ganitong klaseng NFT game ay yung mga last players. So yan, meron kayong 45% mga last players. Huwag kayong magalala. Kahit maragpulan kayo, congratulations, may babalik yung 45% nyo. Kasi alam ng mga developers guys na hindi nagtatagal talaga yung mga ganito. Syempre meron ding katapusan ang lahat. Kumbaga walang forever. Kaya naman binigyan na kayo ng 45% dyan. Pero ngayon, maaga pa guys, kaka-start pa lang nito kaya huwag kayong mag-alala dyan. Sa mga nakapanood ng review na to, early adopter tayo kaya malaki-laki pa yung chance na mag-earn tayo bago tayo umabot sa ganitong sitwasyon. So meron din silang insurance number 1 guys, yan, 10 points, 30 points common. Legendary is 270, super legendary is 810 points daw. And these points are after 3 months will no longer be withdrawable. Ito naman guys, yung mine management and control. Sana binasa ko to bago tayo naglagay ng kung ano-anong pera doon para alam natin kung anong pinaggagawa natin kanina. So number 1, your total production power, yun daw yung MPP.
So yung power natin kanina nakita nyo naman sobrang baba pa lang kasi isa pa lang yung nailagay ko. Pero magre-recharge ako syempre para malagyan pa natin yung mga ibang slots. Kasi sayang yun guys. 4 na slot pa yung mga kulang natin doon. Bali 8 kasi 2 cave yung nabuksan natin. Pero nakita nyo naman kung paano tayo magbukas. Hindi siya parang gacha na nakaka-excite. Kasi kapag gacha na hindi mo alam kung anong lalabas, bibili ka ng box tapos biglang may lumabas na rare, legendary yan pero same price, swertehan, kumbaga hindi siya ganun guys kasi makikita nyo, mamimili na kayo, bibili nyo yung common $2, rare $6 and so on. So ganun siya. Ito naman yung license, energy, contract, and expiry date. Tapos here is the production of your mine, naka-indicate daw dito in USDT, yan yung reward. Tapos yung pinindot natin kanina, mining activation yon and your beautiful crystals. Tapos itong part pala na to guys is minutes remaining until the next claim. At ang kagandahan dito guys, hindi tayo magsasayang ng battery ng cellphone, so makakatipid tayo ng battery kasi you don't need to leave the game open in your browser to keep mining going. So, pwede daw naka-off, nagmamine pa rin siya. Your computer or mobile device doesn't even need to be turned on. Crystal Mine does not use player resources to keep mining. So, hindi daw siya parang mining rig na kailangan naka-on at nagmimina yung CPU nyo. So, gumagamit tayo ng blockchain intergalactic power para manatiling nagmimina guys yung mga NFTs natin. So, yan yung kagandahan dito sa Crystal Mine. So, ilalagay ko to guys sa description box, itong white paper nila para basahin nyo. And maging lesson sana yung nangyari sa atin kanina na kailangan talaga nating magbasa ng white paper. So, yun lang guys. Yung referral link ko nandyan din sa comment section and nasa description box. So, yun lang guys para dito sa Crystal Mine. Napakagandang NFT game. Feeling ko papaldo tayo dito at P2E hub ito. So, may chance siya. Kasi karamihan ng mga games ng P2E hub ay nagtatagal talaga. So, feeling ko itong Crystal Mine kaya pinasok na rin natin ay may potential talaga na magtagal. Kasi nakita nyo naman kung paano yung game mechanics niya. Sobrang ganda. Talagang engineered siya ng mga magagaling na blockchain engineers. So, yun lang guys yung about dito sa Crystal Mine na NFT game. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong NFT game, mano-notify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye!